Ang asawa ko ay hindi tao. Isa siyang 1,000 taong gulang na espiritu ng ahas. Maghiwalay na tayo. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kong asawa. O kaya, may iba ka ng babae? Hindi, wala naman. Magkaiba ang landas ng tao at ng mga nilalang. Sa huli, hindi tayo pareho ng uri. Shushan, bibigyan kita ng isang sumpa. Mula ngayon, hindi ka tatanda o mamamatay. Ngunit maaari lamang, maging isang nilalang na gumagala sa mundo ng tao. Pagkalipas ng 500 taon, sa wakas ay nalantad ako, ang lihim ng sariling buhay na walang hanggan. Kuya Shu, ang relo mo, bagong modelo ba ito? Mga higit 1,000,000 siguro. Gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Talaga, aba, hindi na ako mahihiya. Kuya Shu, sobrang bait mo sa akin. Ikaw ang pinakamatalik kong kapatid. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Wu Chen. Ikaw, lalaki ka. Bakit mo niloko ang pera ko para sa risk investment? Pera iyon na pangligtas ng buhay ng tatay ko. Kailangan mong bayaran ang buhay ng tatay ko. Bilisan mong umiwas. Kuya Shu. Dugo. Kuya Shu. Kailangan kong tumawag agad ng ambulansya. Hindi, tumawag ng pulis. Oo, tama. Tatawag ako agad ng pulis. Huwag kang tumawag ng pulis. Wu Chen. Ito ang lihim na para lamang sa atin. Okay ba, Kuya Shu, iniligtas mo ang buhay ko. Hindi kita kailanman sasaktan. Pero ang kapatid na iniligtas ko, ay binaliktad ako at dinukot ako. Wu Chen, anong ibig mong sabihin? Kuya Shu. Hindi ba't sinabi mo na ako ang pinakamatalik mong kaibigan? Ano man ang gusto ko, ibibigay mo. Ngayon gusto ko ang kapalaran mo. Gusto ko ang walang katapusang buhay mo. Ginoong Wu, malapit na tayo sa gitna ng Snake Island. Ano? Isla ng mga ahas. Hindi ako pwedeng pumunta. Wu Chen. Sa ngalan ng ating, mahigit 10 taon na pagkakaibigan, dalhin mo ako palayo dito. Tumahimik ka. Hindi ko inakala, ikaw na mataas at makapangyarihang presidente. Takot ka rin pala mamatay. Oo, takot ako mamatay. Huwag mo akong dalhin sa isla ng ahas. Nakikiusap ako, palayain mo na ako, pwede ba? Hindi ko kayang manatili sa isla ng ahas. Dahil ang Panginoon ng isla ng ahas, si Su Shen, ang Diyosa ng ahas, ay ang aking dating asawa. Su Shen. Ngayon, hayaan mo akong umalis. O hayaan mo akong mamatay. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Kung makita ka ulit ng kataas-taasan, siguradong ilulubog kita sa kumukulong mantika. Papatayin kita ng libo-libong beses. Bilisan mo. Wu Chen, ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Pakiusap, palayain mo ako. Pagkatapos ng seremonya ng pagpapalit ng buhay, ako na ang magiging ikaw. Hindi lang ako magiging immortal. Pati ang lahat ng iyong mana ay maaari kong makuha. Sabihin mo, anong dahilan ko para palayain ka? Ginoong Wu, nasa gitna na tayo ng isla. Ang pag-inom ng alak na may halamang gamot ay makakapagtaboy ng masasamang espiritu. Ayoko. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin natin? Ang dating asawa kong galit na galit sa akin. Ngayon, nandito na tayo sa islang ito ng mga ahas. Hindi ako makakapasok. Tumigil ka. Kung may iligtas nila ako, may pagkakataon pa akong makatakas. Sila ay mga babaeng ahas. Ang gaganda nila. Ginoong Wu, magkaiba ang landas ng tao at ng mga nilalang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sinasabi ko lang naman. Tingnan mo, ang tense mo na agad. Mga dakilang Diyosa ng ahas. Nandito kami para gawin ang ritual ng pagpapalit ng kapalaran. Narito ang napagkasunduang paunang bayad. Maganda ang mga bagay na ito. Iwan niyo na sa amin ang tao. Nakaraan. Halika.
Terra. Ginoong Wu, hintayin na lang natin sa labas. Sobrang brutal ng eksena dito sa loob. Si Shushan. Tiyak na mahihirapan siya. Pumasok. Mag-behave ka. Ang sakit. Mukhang hindi nagagaling ang sugat ko. Ate, parang may gusto siyang sabihin. Makinig ka, ang pagpapalit buhay mo sa labas. Trabaho itong kinuha ng kapatid ko ng pribado. Hindi ito dapat malaman ng iba, at huwag kang mag-iingay. Kung mag-iingay ka, marami kaming paraan, para pahirapan ka. Naiintindihan mo ba? Kilala ko si Sushen, ang diyosa ng mga ahas. Dalhin mo ako sa kanya. Ikaw ba'y karapat dapat na tawagin siya ng direkta? Ang pangalan ng aming diyosa ng ahas. Naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan mo't pupunitin kita. Tigil. Anong nangyari? Ate, isa lang siyang karaniwang tao. Isa lang siyang karaniwang tao. Paano niya nalaman ang pangalan ng diyosa ng ahas? Ang ibig mong sabihin, totoo ang sinasabi ng taong ito. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi. Si Lola, ang babaeng masama, hindi kaya tayo niloloko niya. Ito. Talaga bang kilala niya si Snake Goddess? Huwag kang kabahan. Hayaan mo muna akong mag-isip. Hindi tama ito. Ate, nakalimutan mo. Tayong dalawa, nang pumunta tayo sa isla ng ahas. Mahigit 400 taon na ang nakalipas. Hindi pa natin kailanman nakita ang lalaking ito. Imposibleng kilala niya si diyosa ng ahas. Hindi ba? Tama ka, Xiaohong. Ang diyosa ng mga ahas ay hindi nalalapit sa mga lalaki. Paano niya makikilala ang isang katulad mo? Isang lalaki. Paano mo nagawang linlangin ako? Ako ang asawa ni Sushen 500 taon na ang nakalipas. Asawa. Ate, sa tingin ko gwapo siya. Hindi kaya siya talaga. Ang dating kasintahan ni Snake Goddess. Kung ganun, wala na tayong ibang magagawa. Ngayon, magkasama na tayo sa laban. Naiintindihan mo ba? Ang ibig sabihin ni ate ay, kahit na itong lalaki, kilala man o hindi si Snake Goddess, kailangan pa rin natin siyang patayin. Tama, at kailangan natin magmadali. Para maiwasan ang mas komplikadong sitwasyon. Talagang kilala ko si Snake Goddess. Pagsisisihan ninyo ito. Ang lakas ng loob mong sumigaw. Naniniwala ka ba, na kaya kitang patayin ngayon? Ate, hindi kaya siya talaga. Ang kasintahan ni Snake Goddess. Alam mo naman, sobrang nakakatakot si Snake Goddess. Narinig ko rin na dati may isang utusan na aksidenteng nadumihan ang larawan ng isang lalaki sa silid ng diyosa ng ahas. Pinutol niya ang magkabilang kamay nito at itinapon sa impyernong parusa, kung saan pinunit ito ng pira-piraso. Kung ang lalaking iyon ay talagang dating kasintahan ng diyosa ng ahas, kung ganun, patay na tayo nito. Ate, sa tingin ko, bakit hindi na lang natin ibalik ang kabutihan ni Lola? At agad na pakawalan ang lalaking ito. Nakakatuwa, pakawalan na natin ang taong ito. Hindi rin tayo patatawarin ng diyosa ng ahas. Mamamatay pa rin tayo. Mas mabuti pang subukan. Walang atrasan. Walang urungan. Tapusin na natin ito. Ano ang gusto ninyong gawin? Tigil. Anong ginagawa ninyo? Nagbibigay galang kay Qingmo. Si Xiao Qing, napakabuti niya. May pag-asa na ako. Ginoo, ito ang 10 kabayong pawis na namatay sa pagtakbo, mga litsi na dinala mula sa Lingnen. Ikaw ba ay, Ginoo? Ako po ang bagong katulong. Ang pangalan ko ay Xiao Qing. Xiao Qing. Bakit hindi ako makapagsalita? Ay. Qingma, sariwa ito. Bakit hindi mo subukan? Huwag mo akong guluhin. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa niyo dito? Sino naman ang lalaking ito? Xiao Qing, ako ito. Ako si Shushan. Siya ay isang internet celebrity. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa Snake Island natin. Kailangan pang i-livestream ang mga magagandang ahas sa isla ng ahas. Kami naghahanda na sanang turuan siya ng leksyon. Isa na namang sikat sa internet. Mag-ingat kayong dalawa sa inyong gagawin. Ang pag-iral ng isla ng ahas ay hindi maaaring mabunyag. Naiintindihan? Oo. Kampante ka sa amin.
Sa pagkakataong ito, talagang mamamatay na ako. Ting. Muntik na tayong mapahamak ng cute na ito kanina. Tingnan mo't papatayin kita. Sige, maglabas ka ng sama ng loob. Huwag mo lang patayin. May seremonya pa tayo ng pagpapalit ng buhay. Munting mahal. Malalaman mo agad kung ano ang ibig sabihin ng hindi makaligtas at hindi makamitay. Talagang kilala ko si Sushen. Kung ganito ang trato niyo sa akin, kapag nalaman niya ito, hindi niya kayo palalampasin. Siyempre, matigas pa rin ang ulo niya. Ang dati kong asawa. Hindi niya alintana kung buhay o patay ako. Pakiramdam ko, palaging nandito lang ako. Nakakabagot, gusto kong bumalik sa mundo ng mga tao. Subukan mo. Subukan mong iwan ako. Isinusumpa kita na mabuhay ng walang hanggan, para makita mo mismo ang mga babaeng nasa paligid mo. Isa-isang tumanda at mamatay. Ayaw na talaga niyang makita ako muli. Kung hindi, bakit hinayaan niya akong mag-isa at mabuhay pa ng 500 taon? Ako talaga ang asawa ni Sushen. Ganito ba ang trato niyo sa akin? Hindi ba kayo natatakot sa kanyang matinding galit? Nakakatawa talaga. Masobrahan ka yata sa pagbabasa ng nobela. Ang Diyosa ng Ahas ay hindi mo dapat pinapangarap. Tama, tama. Yung huling lalaking naglakas loob na akyatin ang kama ni Snake Goddess. Tinanggalan ng dila at niluto sa impyerno ng Singawan. Yung isa pa, pinutol ang litid sa kamay at paa, at inilagay sa talam ng impyerno ng mga kutsilyo. At yung isa pa, sige na, tama na, huwag mo na siyang kulitin. Huwag hayaang maantala ang mahalagang bagay. Ah, pagpasok sa silid na ito, mararanasan mo ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. May pumasok sa silid. P.S. Hindi mo na kaya. Kakasimula pa lang ng ritual ng pagpapalit ng kaluluwa. Mamaya na natin ito laruin. Tigil. Siya iyon. Kung siya ang dumating, mas mabilis akong mamamatay. Wu Chen. Ikaw pala. Anong ginagawa niyo dito? Dalawang dakilang Diyosa ng ahas. Gusto ng amo na makita mismo ang lalaking ito, na maging abo at mawala. Ang kabayaran ay maaari naming dagdagan, mga dakilang Diyosa, kung hindi ko mismo makikitang mamatay siya. Hindi ako mapapanatag. Kami ang bahala. Bakit ka hindi mapakali? Kung gusto mo talaga siyang mamatay, bibigyan kita ng pagkakataon, para ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Ito ay magandang bagay. Habang pinahihirapan siya, mananatili siyang gising. At palalakihin pa nito ang sakit ng 100 beses. Hanggang sa mawala ang kaluluwa. Talaga bang pwede ito? Salamat, may pera nga naman sa mundo. Ikaw ang may pera, ikaw ang masusunod. Shushan. Kung ako ang tatanungin, dapat talaga kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan ang kaligayahan ng mayayaman. Pero nabuhay ka na ng matagal, dapat sapat na yan. Ang natitirang mga taon, ako na ang mabubuhay para sa'yo, Wu Chen. Galit na galit ka ba talaga sa akin? Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Mama, Papa, ako ang tunay ninyong anak. Pwede akong mag-loan, pwede akong magtrabaho habang nag-aaral, kaya kung gawin ang lahat, basta makapag-aral lang, tumahimik ka. Ngayon sasabihin ko sa'yo ang totoo, hindi ka talaga anak ko, ninakaw lang kita, 10 taon na ang nakalipas gusto na kitang ibenta, pero nahuli ako sa mahigpit na kampanya. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya ng matagal? Pagdating niya sa kampo, ilang araw na lang ang buhay niya. Paano naman ang tunay kong mga magulang? Sino sila? Umalis ka, huwag mo nang isipin, ang nanay mo ay mabait. Malamang matagal na siyang patay. Magpakabait ka na, halika, sumama ka sa amin sa kotse.
Tigil. Sino ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa pamilya ko. Dalhin ang dalawang walang kwentang tao na ito sa labas. Ibigay sila sa mga kinauukulan. Anong ginagawa nyo? Sino ba kayo? Bitawan nyo ako. May 500,000 dito. Sapat na ito para sa mga gastusin mo. Hindi ko matatanggap ito. Masyado itong marami. Tanggapin mo na. Isipin mo na lang na ini-invest ko ang kinabukasan mo. Hawakan mo. Salamat. Salamat. Babayaran kita balang araw. Mag-aral ka lang ng mabuti. 10 taon na ang nakalipas. Iniligtas ko si Wu Chen. Binigyan ko siya ng pagkakataong baguhin ang kapalaran niya. Sa loob ng maraming taon, tinuring ko siyang kapatid. Ano man ang hilingin niya, ibinibigay ko. Ngunit sa huli, kinamumuhian pa rin niya ako. Iniisip mo talagang mabuti ka sa akin. Napakayaman mo naman. Noong una, 50,000 lang ang binigay mo sa akin. Pinaghirapan kong mag-aral ng gusto. Sa huli, kailangan ko pang magtrabaho sa kumpanya mo, para maging alipin mo, para kumita ng pera para sa'yo. Hindi mo naman mauubos ang pera mo. Basta bigyan mo lang ako ng ilang bilyon. Masaya na ako sa buhay ko. Pero ni ilang bilyon, hindi mo man lang ako mabigyan. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang mataas at makapangyarihang si Chairman Shu ay umabot din sa ganitong araw. Wu Chen. Nakakaawa ka talaga. Gusto ko sanang turuan kang maging mabuting tao, pero pinili mong maging masama. Shu Shan, gusto mo bang mamatay? Papatayin kita. Ngayon na. Dumating na ang oras. Mamamatay na ba ako? Sige na nga. Nabuhay na ako ng mahigit 500 taon. Sapat na iyon. Anong ginagawa ninyo? Diyosa ng ahas. Su Shen. Ito ba'y isang ilusyon ko lamang? Diyosa ng ahas. Bakit po kayo nandito? Ito ay, Diyosa ng ahas. Isa siyang demonyo na pumapatay ng walang pag-aalinlangan. Luhod na kayo. Ang lalakas ng loob nyo. Na magwala sa harap ni Snake Goddess. Gumagawa ng kalokohan. Si Su Shen nga talaga. 500 taon na. Buhay o patay. Halos mawala na rin ang kaluluwa ko, ang lihim na silid ng Diyosa ng ahas. Pati ba naman kayo ay makakapasok? Inaamin ko ang aking pagkakamali. Patawarin niyo po ako, Diyosa ng ahas. Sino ang taong ito? Magsalita ka. Maglakas loob kang magsabi ng kasinungalingan. Ang Diyosa ng ahas ay magpapahirap sa inyo. Sila ang dalawang mortal. Gusto niyang magsagawa ng ritual ng pagpapalit ng buhay, kaya tinukso nila kami. Binigyan nila kami ng pagkain, kaya pinapasok ko sila. Ritual ng pagpapalit ng buhay. Isa lang siyang mortal. Ano ang maaaring ipalit? Ang Diyosa ng ahas ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang kapalaran ay hindi namamatay at hindi nawawala. Hindi namamatay at hindi nawawala. Ano ang pangalan niya? Diyosa ng ahas. Hahayaan ko pong itanong ng alipin. Hoy, Diyosa ng ahas, tinatanong ka niya. Ano ang pangalan mo? Shu Shan. Ipinapalam ko sa inang Diyosa ng ahas. Ang bagay na ito ay tinatawag na Shu Shan. Shu Shan. Ipinapalam ko sa inang Diyosa ng ahas. Ang bagay na ito ay tinatawag na Shu Shan. Shu Shan. Inang Diyosa ng ahas, patawarin niyo po ako. Paano niyo nagawa? Kahit ako, hindi ko magawang. Saktan siya kahit isang hibla ng buhok. Paano niyo nagawa? Nagalit na ang Diyosa ng ahas. Asawa ko, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Tapos na.
Ang lalaking ito ay talagang kasintahan ni Serpent Goddess. Ang lalaking ito ay nakatali kay Goddess sa loob ng 500 taon. Kapareho ng lalaki sa larawan. Hindi ko siya nakilala. Dati may isang alipin na aksidenteng nadumihan ang larawan ng isang lalaki sa silid ni Serpent Goddess. Pinutol niya ang mga kamay niya at itinapon sa impyerno ng pagpapahirap. Pinunit siya hanggang sa maging pira-piraso. Kung ang lalaking ito ay talagang dating kasintahan ng Diyosa ng ahas, siguradong patay na tayo. Kasalanan ninyong dalawa ito. Kahit maging multo ako, kakainin ko pa rin kayo. Tapos na, tapos na. Nagalit na si Diyosa ng ahas. Siguradong mawawala na ang kaluluwa ko. Imposible. Masamang tao si Shushan. Paano magugustuhan siya ng Diyosa ng ahas? May ipis dito, mahal. Ang ingay. Aayusin ko muna ito, bago ko sagipin ang iyong kaluluwa. Ikaw na gwapong binata. Karapat-dapat bang banggitin ang pangalan ng asawa ko? Hindi. Inang Diyosa ng ahas. Ikaw na maganda at makapangyarihan. Paano mo magugustuhan si Shushan na iyon? Mamatay ka sa harap ng Diyos na ahas. Paano ko magugustuhan si Shushan? Mamatay ka, ahas. Kuya, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mo akong idamay. Lahat ng nagsasalita laban sa aking asawa ay dapat mamatay. Su Shen. Su Shen. Hindi pa ako patay. Siyempre, hindi ka mamamatay. Naalala mo ba? Sinabi ko sa iyo noon bilang isang Diyos ng ahas. Siyempre, hindi ko nakalimutan. 500 taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin, kung makita mo akong muli, unang itatapon mo ako sa kumukulong mantika, pagkatapos, hihiwin mo ako ng libo-libong beses. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Kung makita ka ulit ng katauhan ko, siguradong ipiprito kita sa mantika, at tadteren ng libo-libong hiwa. Talagang masama kang tao. Akala ko pa naman na pag iniwan mo ang Diyos ng ahas, magiging maganda ang buhay mo. Mukhang hindi naman pala. Tama. Nakikita mo ako ngayon na ganito kaawa-awa. Masaya ka ba? Siyempre, masaya ako. Mahal. Binigyan ka na ni Shen ng 500 taon. Ngayon, ikaw na mismo ang lumapit. Huwag mong sisihin si Shen. Ikaw ay magiging akin habang buhay. At kayong dalawang hanggal na ahas, mga traidor. Mawawala ang inyong kaluluwa. At kayong dalawang hanggal na ahas, mga traidor. Mawawala ang inyong kaluluwa. Oo. Maawa po kayo, maawa po kayo. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Ina ng mga ahas, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. At kayo, kayong dalawang walang kwenta. Naglakas loob pa kayong pumunta sa isla ng ahas. Hindi na kayo makakabalik pa, Lola. Anong ibig sabihin ng sinabi niya? Anong ibig sabihin ng hindi na kailangang bumalik? Patay na tayo. Lola, binigyan kita ng 10 milyon. Bilisan mo, ibalik mo ako. Bitawan mo ako. Maingay. Dalhin siya. Oo. Umalis. Huwag ka nang magsalita, malapit nang mawala ang iyong kaluluwa. Oo nga. Malapit na akong mamatay. Ganito, hindi mo na ako kailangang itapon sa kumukulong mantika, at hiwain ng 1000 beses. Talagang masama ka. Reyna, huwag. Paano mo magagamit ang perlas ng ahas? Malapit ka nang maging dragon. Su Shen, ginagamit niya ang kanyang buhay para gamutin ako. Parang noong una tayong nagkita. Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa Beijing para kumuha ng pagsusulit. Kailangan kong makapasa at makamit ang karangalan. Para sa pamilya. Ang bundok na ito ay akin.
Kung nais mong dumaan, iwan ang bayad sa daan. Oo, mga ginoo, ako po'y isang mahirap na iskolar. Wala talaga akong pera. Walang pera, walang pera. Kung wala kang pera, iwan mo na lang ang buhay mo. Oo. Ang galing niyang umiwas. Sugod, sugod, saklolo. Tumigil ka, tatakbo ka pa. Hindi na kaya ng batang ito. Bilisan mo, halughugin mo. Ang katawan niya, mayroon bang anumang mahalagang bagay? Sige. Anong nangyayari dito? Ano ito? May ahas na halimaw, takbo. Ano ito? May ahas na halimaw, takbo. Ang lala ng sugat. Delikado ang kalagayan ng sugat. Ang gamot na ito ay pansamantala lang makakapagligtas ng buhay. Kailangan agad makahanap ng lugar para magpagaling. Patay na ba ako? Gising ka na. Isang. Ikaw, isang iskolar, sugatan na nga ng ganito. May oras ka pang magsalita ng ganyan. Ako. Ang hot spring na ito ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat. Dapat makatulong ito sa iyong paggaling. Ako. Ano ba itong ginagawa ko? Ang hot spring na ito ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat. Dapat makatulong ito sa iyong paggaling. Ako. Ano ba ang ginagawa ko? Bakit ang lala ng sugat mo? Diyosa. Salamat, Diyosa. Maraming salamat, Binibini, sa iyong pagtulong. Ako si Shushan. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Sushen. Maraming salamat, Susiano. Ako. Ito ay, ang natatanging halimuyak ni Sushen. Hindi ba niya sinabi na ipiprito niya ako sa mantika? Bakit niya pa ako iniligtas? Huwag ka nang magpanggap, alam kong gising ka na. Bakit? Balak mo ba? Ihulog ako sa kumukulong mantika. Huwag magmadali. Binigyan kita ng walang hanggang buhay. Yung una iyon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na maghangad. Dapat mo talagang makita ng personal. Kung ano ang naging kapalaran niya. Balak mo bang unahin ang manok para takutin ang unggoy? Tapos dahan-dahan mo akong pahirapan. ₱500, ₱188,250 araw. Sa kama na ito lang ako. Natulog mag-isa. Sa tingin mo, paano kita pahihirapan para mapawi ang galit? Paano mo gustong mapawi ang galit mo?
Mahal kong asawa. 500 taon na. Hindi ba't ako rin ay labis na nangungulila sa'yo? Ako ba'y patay na? Gising ka na. Diyosa. Ito ang aking larawan. Narinig ko na may isang utusan dati. Na aksidenteng nadumihan ang larawan ng isang lalaki sa silid ng Diyosa ng ahas. Pinutol niya ang mga kamay nito at itinapon sa impyerno ng mga talem, kung saan pinaira-piraso ito. Ano ba talaga ang binabalak ni Shushan? Magpakabait ka. Ano ang balak mong gawin sa kanila? Ako. Ikaw ang namumuno dito. Bakit mo ako tinatanong? Ikaw ang bahala kung ano ang gagawin. Sila ang mga taong gustong ipahamak ka. May karapatan kang gumanti sa kanila. Shushan, talagang isa kang masamang lalaki. Basta babae, nilalandi mo. Hindi ko akalain. Pati ang Diyosa ng mga ahas, nilandi mo pa. Magsalita ka ng maayos. Kung hindi, puputulan ko ang dila mo. Shushan, talagang isa kang masamang lalaki. Basta babae, nilalandi mo. Hindi ko inaasahan na nakipaglapit ka pa kay Snake Perry. Magsalita ka ng maayos. Kung hindi, puputulan ko ang dila mo. Alam ko kung bakit siya hindi masaya. Hindi dahil minura ako ni Wu Chen, kundi dahil sinabi ni Wu Chen na nakikipaglapit ako sa babae. Sa totoo lang, sa kaloob-looban ni Su Shen iniisip niya. Basta't sumama ako sa kanya, kahit buhay o kamatayan, ako'y magiging kanya. Walang ibang pwedeng humawak. Diyosa ng mga ahas, hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin. Ako'y tinukso ng lalaking ito. Sa mataas na halaga, kaya mo ginawa ito. Para sa pera at pumatay ng tao. Nadala lang ako ng kalituhan. Siya ang tunay na may sala. Nang tinanggap mo ang pera, ikaw ang nagplano, para ipalit ako kay Shushan. Ngayon, sinisisi mo. Lahat ng problema ay iniwan niyo sa akin. Hindi ka rin naman mabuting tao. Huwag na kayong mag-away. Pareho kayong may kasalanan. Walang makakatakas. Anong ibig mong sabihin? Alam niyo ba kung sino ang taong napahamak dahil sa inyo? Sino? Isang napakatandang bagay si Ting. Ang tagal na niyang nabubuhay, sulit na iyon para sa kanya. Ano bang masama kung ibigay niya sa akin ang buhay at kayamanan niya? Bukod pa rito, inalagaan ko siya ng 10 taon. Karapat-dapat lang ito para sa akin. Wu Chen. Kung hindi mo ako nakilala noon, matagal ka nang iniwan ng mga magulang mo. Ibinebenta sa Hilagang Myanmar. Magkakaroon ka ba ng magandang buhay ngayon? Tanggapin mo ito. Isipin mo na lang na ito'y pamumuhunan ko sa iyong kinabukasan. Tanggapin mo. Salamat. Salamat, babayaran kita balang araw. Mag-aral ka ng mabuti, sapat na iyon. Ikaw ang nagbigay ng tirahan sa akin. Pero nagtrabaho rin ako. Ang trabaho na ginawa mo, ay ang tulungan akong maglaba, o kaya maghiwa ng prutas, o kaya magluto ng pagkain. Totoo nga. Ikaw, na tulad ng ganitong tao, bagay ka lang maging alipin. Konting bait lang ang ipinakita sa'yo. Kapag nakapasok ka sa loob, magnanakaw ka at papatay ng tao. Ano bang problema sa tulad ko? Ang hindi mag-isip para sa sarili ay mamamatay. At ikaw, napakatanda mo na. Mas mabuti ka ba kaysa sa akin? Walang galang. Siya ang asawa ng Diyosa ng mga ahas. Paano niyo siya magagawang apihin, mga mortal? Siya ang asawa ng Diyosa ng mga ahas. Paano niyo siya magagawang apihin, mga mortal? Ano? Ang relo mo. Ito ba ang pinakabagong modelo ng Patek Philippe? Naka-jackpot ng mahigit 1 milyon. Bilisan mo, umiwas ka. Kuya Shu. Ganun pala. Sinasabi ko nga, ang iyong walang hanggang buhay, at ang swerte mo sa pera, saan galing? Ginawan ko ng masama ang asawa ng Diyos ng ahas. Tapos na ang lahat. Ginoo,
Kinagat ng babae ang kanyang dila at nagpakamatay. Sino ang nag-utos na patayin siya? Ako po. Papatayin niyo na ako. Patayin niyo na ako. Ang ingay mo. Shushan, ang asawa mo ay isang diyosa ng ahas. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nagpapanggap ka lang na mahina. Niloko mo ako. Anong pakialam mo kung sino ang babae ko? Shao Qing. Dalhin ang lalaking ito, na nang ahas saktan si Shushan para parusahan. Tandaan mo, siguraduhin mong maranasan niya. Ang lahat ng paghihirap sa 18 antas ng impyerno. Maranasan lahat. Ikaw ang amo. Kung ganoon, ako muna ang magpapakilala, kay Ginoong Wu Chen. Tungkol sa nilalaman ng 18 antas ng impyerno. Unang antas, parusa ng libu-libong karayom. Ang pinaparusahan ay makakaranas ng libu-libong bakal na karayom ang tatusok. Pero Ginoong Wu, huwag kang mag-alala, lahat ng bakal na karayom, iiwas sa mga vital organs. Hindi ka papatayin, pero magdudulot ito ng matinding sakit. Pero Ginoong Wu, huwag kang mag-alala, lahat ng bakal na karayom, ay iiwas sa mga vital na bahagi. Hindi ka nito papatayin, pero magdurusa ka ng matindi. Ah, hindi. Kuya Shu, nagkamali ako, patawarin mo ako, Kuya Shu, patawarin mo ako, palagi akong naliligaw ng landas, patawarin mo na ako. Inggit lang ako dahil mas gwapo ka kaysa sa akin. Inggit lang ako dahil ang dami mong pera. Inggit lang ako dahil kaya mong mabuhay ng walang hanggan. Ayoko rin naman ng ganito. Pero ikaw ang nasa parking lot, napilit na nagligtas sa buhay ko. Hayaan mo akong tuklasin ang lihim ng iyong walang hanggang buhay. Alam mo ba ang tungkol sa walang hanggang buhay? Ang lihim na ito ay sobrang nakakaakit para sa amin na mga ordinaryong tao. Wu Chen. Ito ay lihim na para lamang sa atin. Okay ba, Shuge? Iniligtas mo ang buhay ko. Hindi kita sasaktan. Wu Chen. Ayon sa sinasabi mo, mali ang ginawa kong pagligtas sa'yo. Tama ba? Pakinggan mo ang mga sinabi mo. Oo. Hindi ako mabuting tao. Pinagtaksilan ko ang tiwala at kabutihan mo. Lahat ng parusang ito ay nararapat sa akin. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ginoong Wu. Kakalabas ko lang ng pagpapakilala. Sa unang antas ng impyerno, mayroon pang 17 antas ng impyerno. Ang ikalawang antas ng impyerno ay naglalagablab na apoy. Shushan, nakikiusap ako. Maawa ka. Patawarin mo na ako. Shao Qing, tapusin mo na siya ng mabilis. Shushan. Ginawa ko na ang lahat. Lumuhad na ako at nagmakaawa sa'yo. Hindi mo pa rin ba ako patatawarin? Shushan, nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Shao Qing, tapusin mo na siya. Shushan, ginawa ko na lahat. Lumuhad na ako sa harap mo. Hindi mo pa rin ako mapapatawad. Ikaw na mabahong lalaki. Pakawalan mo ako. Tumahimik ka. Ang ibig mong sabihin, Ginoong Shushan. Gusto mo, ibinibigay ko sa'yo. Talaga, hindi na ako magpapakipot. Sobrang bait mo sa akin, Kuya Shu. Ikaw ang pinakamabuting kapatid ko. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Wu Chen. Isipin mo na lang na, magkapatid tayo ng mahigit 10 taon. Tulungan mo na akong makaalis dito. Kilala ko siya ng higit 10 taon. Ayoko na. Sige, bibigyan ko na lang siya ng mabilis na wakas. Isang espada ang tumagos sa kanyang puso. Shao Qing, kanino ka nakikinig ng utos? Ako ang iyong tunay na amo. Amo, nagkamali si Shao Qing. Patawarin mo po ako. Ano? Iniwan mo ako ng 500 taon. Sa unang araw ng pagbabalik, agad na kinuha ang pasture ng amo ng bahay. Talagang matapang. Dalhin ang 2 taong ng ahas saktan ng asawa ko, para maranasan. Ang 19 na antas ng impyerno, walang kulang kahit isang antas. Ako ang amo. Mahal, gusto mo bang manood ng parusa? Pwede ba akong tumanggi? Kung ganun. Depende sa ipapakita mo. Manunood pa rin. Bubunutin ko ang mga mata mo. Alam kong mahilig ka magpaganda. Magpalit ka muna ng paboritong damit mo. Ito ay mga modernong damit. Si Su Shen ba? May ibang lalaki na.
Alam kong mahilig kang magpaganda. Magpalit ka muna ng damit na gusto mo. 500 taon na. Bilang reyna ng mga ahas na engkanto, natural lang na maraming lalaki ang humahanga sa kanya. Sakto pa rin ang sukat. 500 taon na. Lahat ng lalaking hinanap ni Su Shen, pareho ang katawan sa akin. Hindi ba siya nagsasawa? Hindi ko inakala. Hindi ka pa rin nagbago. Sa totoo lang. Sa loob ng 500 taon, huwag nang magsalita. Naiintindihan ko na. 500 taon, 188,250 araw. Sa kama lang na ito. Ako lang mag-isa ang natutulog. Sa tingin mo, paano kita pahihirapan para maibsan ang galit ko? Sa loob ng 500 taon, ikaw ay nag-iisa at malungkot. Ang paghahanap ng lalaki ay normal lang. Itong mga damit. Sila. Anong ibig mong sabihin? Yung mga kasintahan mo. Itong mga damit. Ikaw ang bumili para sa kanila, di ba? Eh ikaw. Hindi ka ba nag-aalala na humahanga ako sa iba? Pagkain at pag-ibig, pangunahing pagnanasa ng tao, bukod pa noong 500 taon na ang nakalipas, hiwalay na tayo. Kahit magpalit ng asawa. O maghanap ng kalaguyo, normal lang yan. Normal. Eh ikaw. Ilang babae na ang hinanap mo? Ang sabi ni Wu Chen, totoo. Kahit sinong babae, hindi mo pinapalampas. Sige, ilan na ang hinanap mo? Anong klaseng mga babae? Buhay pa ba sila ngayon? Ang sinabi ni Wu Chen, totoo, walang babae na pinapalampas mo. Sige, ilan na ang hinanap mo? Ano ang mga itsura nila? Buhay pa ba sila ngayon? Kung wala ka pang nahanap, okay lang. 500 taon na tayong hiwalay. Wala ka nang pakialam. Maghiwalay na tayo. Bakit? Mahal mo pa ba ako, asawa ko? May iba ka bang babae? Hindi naman. Ang diborsyo ay para sa dalawang tao. Hindi ko naman ito sinang-ayunan. Kaya ang sinasabi mong diborsyo ay walang bisa. Totoo. Sasabihin ko sa'yo, sa loob ng 500 taon, wala akong nahawakan na kahit isang babae. Ikaw naman, ilan na ang nakilala mo? Kung sa panahon ngayon, tawag gan ay pagtataksil sa asawa. Nagseselos ka ba? Nagseselos ka sa akin. Miss na kita. Panginoon. Si Wu Chen ay. Xiaoqing, dumating ka sa tamang oras. Pasensya na, Panginoon. Handa akong hukayin ang aking mga mata bilang pagtubos. Sandali. Xiaoqing, 500 taon na ang nakalipas, palagi kang bumabangga sa pinto. Sa dami ng taon, bakit hindi ka pa rin nagbabago? Ginoo, narito na ang prutas. Ginoo, narito na ang mga pintura mula sa kanluran. Ginoo, handa na ang iyong merienda sa gabi. Ay oo nga pala. Binanggit mo si Wu Chen kanina. Anong nangyari sa kanya? Xiaoqing, 500 taon na ang nakalipas, lagi kang bumabangga sa pinto. Sa tagal ng panahon, bakit hindi ka pa rin nagbago? Tama nga pala. Kanina sinabi mo si Wu Chen. Anong nangyari sa kanya? Si Wu Chen, siya. 2 antas lang ng impyerno ang kinaya niya. Namatay na. Dahil sobrang kasamaan ng kanyang kaluluwa, kaya nang humarap siya sa dagat ng apoy, agad siyang nasunog hanggang sa mawala ang kanyang kaluluwa. Samantala, yung babaeng manlalakbay, umabot siya hanggang sa ika-6 na palapag. Talagang napakaswerte nila, Su Shen. Natapos na nila ang lahat. Ngayon, ako na ang susunod. Ipaprito sa mantika at tagtere ng libo-libong beses. Walang kwenta. Anong ibig mong sabihin? Su Shen. Ngayon, hayaan mo akong umalis o. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Kung makita kita ulit, ipapaprito kita sa mantika. At hihiwing kita ng 1000 beses. Su Shen. Isa lang ang hiling ko. Kapag papatayin mo ako, huwag mong hayaang manood ang mga kalaguyo mo, Su Shan. Magaling ang iyong memorya. Pero ang utak mo'y napakabobo. Anong ibig mong sabihin? Ay, Su Shen, hintayin mo ako. Ay Wang Fu.
Totoo bang hindi mo naiintindihan o nagkukunwari ka lang? Ano ang naiintindihan ko? Sa mga taon mong nasa mundo, nabuhay ka ng maayos at walang alalahanin. Pero alam mo ba, kung paano nabuhay ang mga matatanda, hindi siya kailanman lumabas ng bahay na ito. Takot na baka wala siya kapag bumalik ka. Hindi rin siya nagkaroon ng ibang lalaki. Ang mga damit na ito. Ang mga damit na ito ay lahat, inihanda niya para sa'yo, para lang. Sa araw na magsawa ka sa mundo, pagbalik mo, may mga damit kang mapapalitan. Kasama ang nakaraang 500 taon. Hindi ka iniwan ng amo mo. Ang dahilan kung bakit ka isinumpa, para maging immortal, ay dahil ayaw niyang maranasan mo ang pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan. At ayaw niyang maghirap ka sa kahirapan. Ang mga damit na ito ay para sa akin. Ano ba ang ginawa ko kanina? Susan. Hindi ka kailanman kinalimutan ng amo, kaya kanya isinumpa, upang maging immortal, dahil ayaw niyang maranasan mo ang pagtanda, sakit, at kamatayan. Ayaw din niyang maghirap ka sa kahirapan. Ang mga damit na ito ay para sa akin. 500 taon na, bilang hari ng mga ahas, maraming lalaki ang humahanga sa kanya. Medyo sakto naman. 500 taon na. Ang mga lalaking hinanap ni Sushen, pareho ang katawan sa akin. Hindi ba siya nagsasawa? Ano ba ang ginawa ko kanina? Sushen. Shushan, ano sa tingin mo? Tama ba? Iiwan mo na naman ba ako? Ang lumang bahay na ito, talagang nakakabagot. Walang kasing saya ng mundo. Kaya, iiwan mo na naman ako. Pero sa mundong ito, 500 taon ko na itong tinitingnan. Wala ka naman dito. Wala rin namang dapat panghawakan. Kaya, hindi ka naaalis. Pero gusto ko pa rin umalis. Anong gagawin ko? Mahal. Paano kaya kung sumama ka sa akin sa mundo ng mga tao? Ako ang pinuno ng isla ng ahas. Ayoko. Ang mundo ng mga tao ay marumi at masama. Terra na. Ganito. Hindi ba 500 taon na ang nakalipas gusto mong magkaanak kung sasama ka sa akin sa mundo ng tao? Tulungan mo akong pamahalaan ang kumpanya, at gawin akong pinakamayaman sa mundo. Magkakaanak tayo. Ganito. May tagapagmana na ang royal na lahi ng mga ahas. Ano sa tingin mo? Sabi, na, sigurado. Oo. Mahal. Oo. Pagdating natin doon, pumunta ka sa kumpanya ko, at maging personal na sekretarya ko. Oo. Pero, sa kumpanya, huwag mong ipapaalam, na asawa kita. Bakit? Iwasan ang chismis. Ayoko kasing isipin ng lahat, na si Shushan ay nagkikilingan sa mga kamag-anak. Sige na. Tara na. Oo. Team. Si Shushan, ang lalaking iyon. Iniwan si Sushen ng 500 taon. Bakit sa isang kumpas ng daliri niya, kaya niyang ibalik si Sushen sa tabi niya? Ngayon nakikita mo akong ganito kawawa, masaya ka ba? Siyempre, ang Diyosa ng ahas ay talagang masaya. Mahal. Naghintay na si Shen ng 500 taon para sa'yo. Ngayon na ikaw na mismo ang lumapit. Huwag mong sisihin si Shen, kung ikukulong ka niya sa tabi niya habang buhay. Bakit? Hindi pwedeng magsama si Sushen at ako. Ikaw na. Patayin mo ang lalaking si Shushan. Huwag hayaang malaman ni Sushen ang tungkol dito. Huwag mo akong idamay sa anumang paraan. Opo, Panginoon. Uy, hindi ba't sikat na artista yung tao na yun? Yung nakasalamin, mukha nga. Uy,
Ang sikat ng araw ay masyadong nakakasilaw. Gusto ko nang bumalik sa lumang bahay. Panginoon, para sa pagpapatuloy ng lahi, kailangan mong magtiis. Mahal, HMM, pagdating natin doon, pumunta ka sa kumpanya ko, at maging personal na sekretarya ko, HMM. Pero, sa kumpanya, huwag mong ipaalam, na asawa kita. Bakit? Para maiwasan ang chismis, ayokong isipin ng lahat, na si Shushan ay nagpapabor sa mga kamag-anak. Sige. HMM. Nasaan na ba ang kumpanya ng asawa ko? Nasaan na ba talaga? Gaano pa katagal bago makarating? Tingnan mo ang mapa. Ang kumpanya ng asawa ni Wang ay nasa dito. Ang taas naman. Aling palapag. Ang kumpanya ng asawa ko. Parang buong gusali yata. Hindi masama. Hoy, tumigil ka. Sabi ko, tumigil kayo. Sabi ko, tumigil kayo. Anong silbi ng pagsama sa akin? Ako ang hepe ng seguridad ng Yejon Group. Ang aming paninindigan ay mahigpit na pagbabantay, ipagtanggol si Yejon. Pagkakamali. Lahat tayo'y magkakasama, magkakasama, magkakasama. Pakita nga ng inyong mga ID. Kung siya'y mang-aabala sa akin, sisipsipin ko ang lahat ng kanyang dugo. Panginoon, kalma lang. Kailangan mong kumalma. Ay naku. Ikaw pala ang personal na katulong ni Ginoong Shu. Magbigay galang. Magandang araw, Assistant Zhu. Magandang araw, Assistant Zhu. Magsalita ka ng maayos. Kung hindi, puputulin ko ang dila mo. Oh, maliit na gwardiya. Alam mo ba na kanina, parang nagdisko ka sa harap ng kamatayan. Pasok. Ay, nasaan ang iyong ID? Ako, isang maliit na tauhan. Kailangan din ng ID. Siyempre, mula sa presidente hanggang sa janitor. Ang mga empleyado ni Yejon ay kailangang may sertipikasyon. Ito ay patakaran ng grupo, pero wala akong work permit. Kung ganun, pakialis na lang. Pero, ako ang katulong ni Assistant Zhu. Kung wala ako, si Assistant Zhu, hindi niya kayang mag-isa. Kung ganun, pakilabas na lang. Ako ang katulong ni Assistant Zhu. Kung wala ako, si Assistant Zhu, hindi kayang alagaan ang sarili. Ito ang patakaran. Kung hindi ka palalabas, gagamitin ko na ang puwersa. TSEH, puwersa. Hindi kita kinatatakutan. Bilisan mo. Makinig ka, Xiaoqing, umuwi ka na, Ginoo. Gusto kong manatili sa tabi ninyo. Ganito na lang. Pumunta ka muna sa kabila, magbukas ka ng bagong kumpanya, manatiling matatag. Kung kailangan, tatawagin kita. Sige. Magpatuloy sa pagpapatrolya. Ito ang elevator, di ba? Kagaya pa rin noong mahigit 100 taon, walang pinagkaiba. Ay, ito na iyon. Hindi kayang mag-isa, bagong assistant. Ako ang assistant ni Assistant Zhu. Kung wala ako, si Assistant Zhu, hindi kayang mag-isa. Sa tingin ko, siya ang maliit na kalaguyo ni Mr. Shu. Sasabihin ko sa iyo, sa loob ng 500 taon, wala akong hinawakan ni isang babae. Pasensya na kayong dalawa, pakipindot naman mamaya, ang opisina ng presidente. Anong palapag nga ulit?
Hindi ko rin alam. Ang assistant ng CEO. Hindi ba niya alam? Nasa fading. May abiso doon. Fading. Ano yon? Hindi naman siguro, ate. Pareho lang tayong mga trabahador. Huwag mo naman akong biruin. Flying nail ATP ba yan? Sa cellphone. May cellphone ako. Pakitingnan mo nga. Ha ha ha. Hindi. Ate. Galing ka ba sa museo? Matandang halimaw. Ang cellphone mo. 3 dekada na yan. Ha ha. Tunay na kapatid. Sayang kung hindi ka sumali sa comedy contest. Magparehistro ka na. Totoo, kapatid. Sayang kung hindi ka sumali sa comedy contest. Magparehistro ka na. Hindi ko na kaya. Nakakatawa ka talaga, ate. Mag-perform ka ulit para sa amin. Kailangan ko itong kunan ng video. Nakakatawa talaga, nakakatawa. Ah, oo, oo, oo. Ay post mo yan online. Siguradong sisikat. Ipakilala natin ang bagong kasamahan natin. Ang bagong assistant ni Manager Shu. Hindi alam kung saang floor pupunta sa trabaho. Gamit pa rin ang cellphone na ito para sa fading. Ha 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 ha. May premyong hula. Sino kaya itong assistant na si Zuo? Isang walang alam na anak mayaman, na gumamit ng koneksyon para akitin si Boss Shu. Umaasa sa ganda para umangat, mag-ambag para sa malaking premyo. Tingnan natin kung sino ang makakalamang. Ikaw na lumaki sa marangyang kapaligiran. Mas mabuti pang sumuko ka na lang ng maaga. Tama, tama nga. Ang mga tulad ni Mr. Shu, isang malakas na lalaki. Hindi mo dapat pangarapin. Pero na. Ganito, 500 taon na ang nakalipas, hindi ba gusto mong magkaanak? Kung sasama ka sa akin sa mundo ng tao, tulungan mo akong pamahalaan ang kumpanya, at gawin akong pinakamayaman sa mundo. Magkakaanak tayo. Para sa asawa ko. Kailangan kong magtiis, magtiis. Sa tingin ko, batay sa aking karanasan, ang mga lalaking malalakas tulad ni Boss Shu, ay may matinding pagnanasa. Oh. Pero si Boss Shu ay matagal ng single. Ang pinakamalapit na tao sa kanya ay si Wu Chen lang. Yan ay parang pagtatakip lang. Huwag mong pansinin ang kanyang bihis, at ang may kintab niyang buhok. Hindi ba't parang mayabang lang siya? Sa sinabi mo, parang totoo nga. May pag-asa ba ako? Pwede niyo akong asarin kung gusto niyo. Pero bawal niyong suran ang asawa ko. Pwede niyo akong asarin kung gusto niyo, pero bawal niyong suran ang asawa ko. Ah. Umupo. Makipagkamay. Manatili dito at magbantay ng maayos. Sumunod. Mahal. Miss na kita. Unang araw sa trabaho. Kamusta ang pakiramdam? Nainis ako sa 2 aso. Pero na-train ko na sila. Mga aso. May mga aso ba tayo sa kumpanya? Pet-friendly day ba ngayon? Huwag na muna nating isipin ang tungkol sa mga aso. Asawa ko. Gusto ko. Unang araw sa trabaho. Kumusta naman? Nainis ako sa 2 aso. Pero na-train ko na sila. Aso. May aso ba sa kumpanya natin? Huwag na muna nating isipin ang tungkol sa aso. Asawa. Iniisip ko. Hello, anong meron? Kailangan ko bang personal na asikasuhin ang ganitong kaliit na bagay? Sige na. Huwag nang magdrama.
Huwag kang mapagod, mahal. Ganito kaliit na bagay. Ipagawa mo na lang sa mga tao sa ilalim mo. Oo nga. Ikaw ang assistant ko. Assistant Zuo, ikaw ang bahala sa bagay na ito. Ha? Kapag maganda ang resulta, may reward ka. Sige na. Hihintayin kita. Ito ang kasosyo. Laging naghahanap ng butas at paraan. Kailangan nating kumbinsihin sila, sumunod ng mahigpit sa kontrata. Ano sa tingin ninyo tungkol dito? Ikaw siguro si Assistant Zo, tama ba? Ikinagagalak kitang makilala. Talagang kahanga-hanga ang iyong anyo. Mas magaling ito kaysa kay Wu Chen. Ginoong Go, limitado ang oras ko. Pag-usapan na natin ang negosyo. Sino sila? Mga aso ko. Umupo. Makipagkamay. Pag-uusap ng dalawang kumpanya. Ang aming General Manager Go ay personal na dumalaw sa Yejon Group. Bakit kayo nagpadala lang ng isang assistant? General Manager Go, masyado akong abala. Mas mabuti pang pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. Ang negosasyon ng dalawang kumpanya. Ang aming General Manager Go ay personal na dumalaw sa Yejon Group. Bakit kayo nagpadala lang ng isang assistant? Ang asawa ko. Ang boss ko ay sobrang abala. Para sa mga maliit na negosyo tulad ninyo, ako na ang makikipag-usap. May reklamo ka ba? Ha? Naku. Nagbibiro lang si Assistant Zuo. Wala kaming anumang reklamo. Tingnan mo. Ang assistant ko, sobrang tuwid ang pag-iisip. Hindi marunong magsalita. Pasensya na po. Bilisan mo na at ibigay ang mga dokumento. Ipakita mo kay Assistant Zuo. Oy, Assistant Zuo, mahigpit ang patakaran ng kumpanya namin tungkol dito. Ang kontratang ito ay kailangang pirmahan sa computer. Hindi maiiwasan na magkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Si Assistant Zuo, hindi marunong gumamit ng tablet. Si Shushan ay kumuha pa ng ganitong kagandang babae. Ang usapang ito ay hawak na natin. Mas madali pa rin ang mga nakasulat na dokumento. Assistant Zuo, anong panahon na ba ngayon? At gumagamit ka pa rin ng papel na dokumento. At saka ang kontrata natin sa pakikipagtulungan na ito. Kasama ang detalyadong account ng mga dokumentong ito. I-print ito, kailangan ng 6 na malalaking kahon. Ang hirap naman ito. Hindi mahirap, basta may aso, hindi mahirap. Amo. Sige. Opo. Nakakainggit si Assistant Zoo. Gusto ko rin magkaroon ng ganitong masunuring empleyado. Ano na naman itong play? Bakit? Interesado ka ba? Assistant Zuo, ang mga detalyadong account na ito. Kapag in-print, aabot ng 6 na malalaking kahon. Ang hassle naman ito, hindi abala. Kung may aso, hindi abala. Amo. Sige. Opo. Ano na namang play ito? Bakit? Interesado ka ba? Ah, wala. Oy, sabi ko nga, Secretary bakit namumula ang mukha mo? Huwag mong sabihin. Ang mga tauhan ni Assistant Zuo, talagang mabilis kumilos, pero sa dami ng mga dokumentong ito, hindi mo rin naman matatapos basahin agad. Dito sa akin. 1 oras na lang, may meeting akong dadaluhan, kaya kung tapusin ito sa 1 minuto, 1 minuto. Assistant Zuo, nagbibiro ka ba? President Gu. Mukhang may paglabag dito, hindi ba? Ano? Secretary
Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayusin ito ng maayos, Mr. Gu? Kapag pumasok ka sa negosyo, dapat handa kang makipagsapalaran. Ngayon, hindi lang dapat tapusin ang proyekto ayon sa kontrata, kundi kailangan mo ring panag-utan ang aming legion. Magbayad ng danyos, ikaw. Sige, sige, sige. Nahuli mo talaga ang pagkakamali ko. Ayos. Aaminin ko na. Pero ang pera na ito, ni isang costing, hindi ko ibabayad. Ginoong Gu. Sa negosyo, kailangan marunong kang makipagsapalaran. Ngayon, hindi mo lang kailangan gawin ang proyekto ayon sa kontrata, kundi kailangan mo ring magbayad ng danyo sa amin. Nahuli mo ang pagkakamali namin. Sige. Sumusuko na ako, pero ang perang ito, ni isang sentimo, hindi ko babayaran. Hindi ka ba natatakot na makasuhan? Nako, sobrang takot na takot ako. Assistant Zuo, sinabi mo rin naman, maliit lang ang kumpanya natin. Pero hindi lang ito ang maliit na kumpanya ko. Sa totoo lang, ang pumirma ng kontrata sa inyo, ay isang pekeng kumpanya. Sa pinakamasama, magiging pasaway lang. Ginoong Gu, alam mo ba, may batas sa lumang kaharian ng Klingon. Ang may utang na may pilak na barya, ay kailangang magputol ng karne mula sa kanilang katawan na katumbas ng utang. Ano? Anong bansa? Nako, huwag mo akong tanungin tungkol sa kasaysayan. Hindi ako magaling sa kasaysayan. At nandito tayo sa modernong panahon ng Daksha. Ang may utang ang hari. Naiintindihan mo ba, paano malalaman ni Assistant Zuo, ang batas ng sinaunang kaharian ng Klingon? Ang sibilisasyong ito ay lumitaw lamang sa napakakaunting mga dokumento at alamat. Dahil ako ang nagtakda ng batas na iyon. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo, Assistant Zuo? Ikaw ang nagtakda nito. Ito, batas na mahigit 1,000 taon na ang tanda. Ikaw ba talaga ang nagtakda nito? Ilang taon ka na ba ngayon? 2025 taon. 2025 taon. Ha 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 ha. Ay nako, Assistant Zuo, sa tingin ko hindi ka lang tanga. Baliw ka na rin. Sige, magsampa ka ng kaso kung gusto mo. Boss, wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Secretary alis na tayo. Hindi pa pumapayag ang amo. Hindi ka pwedeng umalis. Anong amo? Sekretarya baliw ka na rin ba? Katarungan, kabutihan, kagandahang asal, karunungan, at katapatan. Ang pundasyon ng pagkatao, kung ayaw ng maging tao ni Ginoong Gu. Wala akong magagawa kundi alisin ang iyong malayang kalooban. Hello. Bureau of Enforcement, gusto kong sumuko. Oo. Ako ay may sala. Tapos na. Umuwi muna at sabihin sa asawa. Panginoon, hayaan mo akong paglingkuran ka. Panginoon, hayaan mo akong paglingkuran ka. Ano na naman itong play? Bakit? Interesado ka ba? Wala naman. Oy, sabi ko, Sekretarya bakit namumula ka? Hindi kaya. Gusto mo akong pagsilbihan? Opo, Panginoon. Linisin mo ng maayos ang lugar na ito. Ayusin mong mabuti. Huwag mo na akong sundan. Susunod po, Panginoon. Mahal. Nagawa ko ng maayos ang usapan kay Mr. Go. Ang bilis naman, HMM. Talagang hindi ka mapapantayan, asawa ko, ngayon. Nasaan ang iyong gantimpala? Ililibre kita sa isang masarap na pagkain. Ano? Hindi pagkain ang gusto ko. Ang gusto ko ay ikaw. Sige na. May bagong bukas na French restaurant malapit dito. Hindi ko pa napupuntahan. Terra, restaurant ng Pransya. Mga dayuhan. Kumakain ng hilaw na karne. Ano bang masarap dito? Sige, gusto ko ng steak na ito. Medium rare. Okay. At ikaw naman, madam. Mukhang mas espesyal ang gusto niya. Mahal. Ano na ba ang unit ng pera ngayon? Isang steak, 1,800.
Magkano kaya ang bigas na mabibili ng 1,800? Huwag mo nang isipin ang presyo. Pumili ka ng kahit ano. Mukhang mayaman ang babaeng iyon. Akala ko pala inalagaan lang siya. Gusto ko nitong lumo. Ah, HMM. Ito ay fillet. Ang lumo ay lumo. Anong fillet? Diyos ko. Kumain na ba siya ng steak? Sosyal na babae. Gaano katagal nyo gustong lutuin? Hindi naman ako barbaro. Siyempre, gusto ko yung luto na. At siguraduhin yung hiwain ng maayos ang karne ng baka sa kusina. Kailangan ko rin ng chopsticks. Bukod pa dyan, ang dami namang hinihingi ng isang magandang babae. Huwag mo akong pag-usapan sa isip mo. Naririnig ko, ano? Gaano karaming luto ang gusto mo? Hindi naman ako barbaro. Siyempre gusto ko iluto. At pakisabi sa kusina na hiwain ng maayos ang karne ng baka. Kailangan ko rin ng chopsticks. Bukod pa rito, ang isang magandang babae ay maraming hinihingi. At huwag mo akong iniisip ng masama sa isip mo. Naririnig ko iyon. Ah, Dinang, nangangako ako. Talagang hindi kita iniisip ng masama sa isip ko. Ang sinungaling ay dapat parusahan. Amoy 1,000 pilak na karayom. Ako. Wala ako. Sinasabi mo bang pinalaki ako? At sinasabi mong maganda ako? Naririnig niya talaga ang mga nasa isip ko. Ano siya? Isa ba siyang may kapangyarihan? Tama na, asawa ko. Huwag mong takutin ang bata. Nagbibiro lang ang asawa ko sa'yo. Madam. May gusto ka pa bang idagdag? Isang bote ng pinakamagandang alak na meron kayo sa tindahan. Yung pangmalakasan, ha? Madam, ito. Ano ito? Tip para sa'yo. Alam pa niyang magbigay ng tip. Ang galante naman niya. Pero ito. Ito ba ay pilak? Salamat ha. Salamat. Sandali. Hintayin mo iyon. Tara. Oh, salamat. Mahal. Ang pilak na ito ay halagang 180,000. Itago mo ito. Huwag mo itong basta ipamigay. Tama ang sinabi mo, mahal. Pakisamahan ninyo po. Sige, alis na. Mahal. Ang galing mo. Magsalita para sa akin sa labas. Mahal. Iba na ang panahon ngayon. Kung gusto mong mamuhay ng normal sa mundo, sa tingin ko, mas mabuti na huwag basta-basta ipakita ang iyong kakayahan. Sige, lahat ng sinasabi ng asawa ko. Asawa. Ah. Mrs. Nilagay ko sa front desk ang regalo ko para sa'yo. Kunin mo na lang, pwede ba? Hindi ko alam, mister. Anong regalo ang inihanda mo para sa akin? Ang saya ko, excited ako. Guwapo, mag-isa ka bang umiinom? Andito ang asawa ko. Andito ang asawa mo. Guwapo, mag-isa ka bang umiinom? Andito ang asawa ko. Andito ang asawa mo. Magpakita ka ng respeto. Tingnan mo ang bihis mo, mukhang disente. Ano bang pinapalabas mo? Makukuha kita ngayon. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa asawa ko. Nakita ko na ang multo. Kailan ka dumating? Nandito ako palagi. Saan galing ang babaeng ito? Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Ito. Kakaiba, hindi mo ako nahawakan. Paano nangyari ito? Asawa. Dahan-dahan lang. Huwag mo siyang patayin. Ngayon, kukunan kita ng litrato. Kasama ang babaeng ito. At ipapaskil sa internet. Ipakita natin sa lahat. Uulitin ko. Siya ang asawa ko. Hindi siya masamang tao. Asawa. Oo. Pagdating natin doon, pumunta ka sa kumpanya ko. Maging personal kong sekretarya. Oo. Pero, sa kumpanya, huwag mong ipapaalam na asawa kita. Bakit? Para iwas intriga, ayokong isipin ng lahat na ako, Shushan, ay nagbibigay ng pabor sa mga kakilala. Sige. Tingnan mo ang itsura mong parang may tinatago. Hindi siya mabuting tao. Baka may asawa pa siya.
Hoy, lahat kayo, tingnan nyo ito. Ang gwapong binata ay may kalaguyo. Lahat kayo, tingnan nyo ito. Pangangalo niya. Asawa, pabayaan mo akong mag-ingat. Pero siya ay patuloy na umaabuso. Kaya't nagpa siya akong hindi siya palampasin. Hindi siya mabuting tao. Baka may asawa pa siya. Hoy, lahat, tingnan nyo ito. Ang lalaki at babae ay nangangalo niya. Tingnan nyo ito, lahat, pagtataksil. Mahal, pabayaan mo akong maghinay-hinay. Pero siya ay palaging umaabuso. Kaya't napagpasyahan kong hindi siya palalampasin. Anong nangyari? Ang libo-libong ginastos ko sa dibdib ko. Bakit nawala? Hindi lang ang dibdib mo. Wala na rin ang iyong silikon na ilong. Hindi ako naniniwala. Huwag kang mag-imbento. Mahal. Hindi ba masyado kang marahas? Narinig ko na ngayon ang pagpapadagdag ng dibdib. At ilong ay hindi mura. Ikaw ang nagsabi, mahal, na huwag ko siyang patayin. Sige. Wala akong ganang kumain ngayon. Umuwi na muna tayo. Tara na. Hintayin niyo ako. Mahal, ayos ka lang ba? Baka masyadong marami kang nagamit na kapangyarihan kamakailan. Baka mamatay ang ahas. Talaga bang mamamatay? Oo, mamamatay. Kailangan ng halik ni Mister para gumaling. Totoo ba? Tingnan natin kung gumaling na. Si Mr. Shu at si Assistant Zuo. Ikaw na lumaki sa marangyang buhay. Mas mabuti pang sumuko ka na ng maaga. Oo nga. Katulad ni Mr. Shu na isang malakas na lalaki. Hindi mo siya pwedeng pangarapin. Ganong klaseng relasyon. Tingnan natin kung ayos na. Si Mr. Shu at si Assistant Zuo. Ganong klaseng relasyon. Yun. Si Assistant Zuo ang naghatid sa akin dito, para kumain. Huwag niyong ikakalat sa opisina ha. Kalilimutan niyo ang nakita niyo kanina. Wala kaming nakita kahit ano. Sila. Kahit anong gawin niyo sa akin ayos lang. Pero huwag niyong siraan ang asawa ko. Hindi mo naman ginamit yung paraan kanina, para kumbinsihin si Ginoong Go, di ba? Hindi naman. Si Ginoong Go mismo ang tumawag at umamin. Mahal, ano to? Hindi ba gusto mo ng reward? Ibibigay ko na sa'yo ngayon. Paano mo naman ipapagawa to kay Mister? Siyempre ako na mismo. Hindi mo kaya. Ako pa rin ang gagawa. Sushen, hindi ba sabi mo isang halik lang? Bakit bumalik ka agad sa dati mong anyo? Dahil kulang ang halik ni Mister. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ay? May sumpa ba sa'yo? Oo nga. Isang sumpa na kailangang halikan ng asawa, para lang mabasag ang sumpa. Totoo ba? Surprise ba, Shushan? Bumalik na ako. Ikaw si Wu Chen. Hindi ka ba patay na? Ay oo nga pala, binanggit mo si Wu Chen kanina. Anong nangyari sa kanya? Si Wu Chen. 2 antas lang ng impyerno ang kinaya niya. Tapos namatay na siya. Dahil sobrang sama ng kanyang kaluluwa. Kaya noong humarap sa dagat ng apoy, sa isang iglap, parang naabo ang kaluluwa. Kailan mo pinalitan si Sushen? Si Sushen ba? Nandyan siya. Wu Chen. Ano ba talaga ang balak mo? Gusto kong mamatay ka. Oo. Hindi ako tao. Pinagtaksilan ko ang tiwala at kabutihan mo. Lahat ng parusang ito ay nararapat sa akin. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ginoong Wu. Kakakilala ko pa lang. Sa unang antas ng impyerno. Mayroon pang 17 antas ng impyerno.
Ang pangalawang antas ng impyerno ay naglalagablab na apoy. Shushan, sige na, maawa ka na. Patawarin mo na ako. Shaoqing, tapusin mo na siya. Shushan, ginawa ko na lahat. Lumuhad na ako sa harap mo. Hindi mo pa rin ako pinapalaya. Hindi ikaw si Wu Chen. Hindi na ako ang dating Wu Chen, pero mas malakas ako kaysa sa kanya. Nanay, tatay, ako ang inyong tunay na anak. Pwede akong mangutang, pwede akong magtrabaho habang nag-aaral, kaya kung gawin ang lahat, basta makapag-aral lang, tumahimik ka. Ngayon sasabihin ko ang totoo, hindi kita tunay na anak, ikaw ay ninakaw ko. Nasaan ang mga tunay kong magulang? Sino sila? Umalis ka. Su Shen, Su Shen. Hindi ko hahayaan si Snake Goddess na iligtas ka. Paano mo nagawang agawin siya? Habang kami ng asawa ko'y nagtatampisaw sa ligaya, hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Masamang nilalang, saan ka tumatakbo? Naglakas loob kang agawin siya. Habang kami ng asawa ko'y nagtatamasa, hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Masamang nilalang, saan ka tumatakbo? Sino ka ba? Naglalakas loob kang hadlangan ang daan ng Haring Ahas. Amataba. Ako si Pahay, isang monghe. Narinig ko mula sa aking guro, na hinahabol niya ang demonyong ahas na si Su Shen, sa loob ng mahigit 2,000 taon, noong siya ay pumanaw. Ipinasa niya sa akin, ang kanyang pangalan at mga kasuutan. Kaya kailangan kong tuparin ang hiling niya. Kung hindi dahil sa akin, nakagagaling lang sa epekto ng alak na iyon, ang mga simpleng panlilinlang mo, akala mo ba kaya mo akong pigilan? Ano pa ang mga pakulo mo? Ilabas mo na lahat. Kailangan kong madaliin ang pagsagip sa asawa ko. Noong araw, natalo ang aking guro, dahil sa kanyang kabaitan. Ako, hindi. Talagang may kakayahan ka. Pero, kung gusto mong makipaglaban sa akin, isang 2,500 taong gulang na Diyos ng ahas, kulang ka pa ng pagsasanay. Kahit hindi kita matalo, kaya kitang sutulen, tulad ng pagsupil sa puting ahas noong 1,000 taon na ang nakalipas. Pangarap mo lang yan. Kahit hindi kita matalo, kaya kitang sutulen, tulad ng pagsupil sa puting ahas noong 1,000 taon na ang nakalipas. Pangarap mo lang yan. Ang asawa ko, kung may mangyari sa kanya, papanagutin kita. Ang asawa mo ay tao, hindi ba? Magkaiba ang tao at nilalang. Mahal, hindi mo na ba ako mahal? May iba ka na bang babae? Hindi, wala naman. Magkaiba ang mundo ng tao at ng engkanto. Sa huli, hindi naman tayo parehas na nilalang. Huwag nang pag-usapan ng kasal at mga anak, kahit ang paglitaw mo sa mundo ng tao ay hindi mapapatawad. Ang pagsama niya sa iyo, ay pagtataksil sa buong sangkatauhan. Karapat dapat siyang parusahan ng langit. Ano ang ibig mong sabihin? Ako lang ang pwedeng magparusa sa kanya sa mundong ito. Kahit ang langit ay hindi pwede. Binibini, masyado kang nalulunod sa pag-ibig. Hindi ito pinapayagan ng langit at lupa. Sinasabi ko sa iyo, ang kasamaan ay hindi mananaig sa kabutihan. Ang mga bagay na hindi pinapayagan ng batas ng kalangitan, ay magkakaroon ng kaparusahan kahit ano paman. Ito'y usapin lamang ng oras. Kung papatayin mo ako, walang makakabali ng gintong sumpa na ito. Pareho pa rin tayong mabibitag dito. Hindi mo may iligtas ang asawa mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para palayain mo ako? Maliban na lang kung mamatay ka. Sa tingin mo ba kaya mo akong patayin? Alam kong limitado ang kakayahan mong mag-regenerate. 1 o 2 beses. Kaya mo pang mabuhay muli, pero paulit-ulit ng napakaraming beses. Sa tingin mo, kaya mo akong patayin.
Alam kong limitado ang kakayahan mong mag-recover. Isa o dalawang beses, kaya mo pang mabuhay muli, pero paulit-ulit ng napakaraming beses. Napakaraming beses. Hindi rin ako mamamatay, hanggat buhay pa ang asawa ko. Hindi mo ako mapapatay. Ibig mong sabihin, ibinahagi mo ang buhay mo sa iba. Ngunit tao at engkanto ay magkaiba. Sa huli, hindi tayo parehas na nilalang. Shushan, isusumpa kita ng mahika. Gagawin kitang hindi tumatanda at hindi namamatay. Ngunit, isa kang halimaw na gumagala sa mundo ng tao. Kung ganun, ang asawa mo ay hindi na maituturing na tao. Ang mga halimaw ay dapat mamatay, kaya uunahin ko na siyang patayin, bilang babala sa iba. Kung sasaktan mo ang asawa ko kahit isang hibla ng buhok niya, sisiguraduhin kong wala kang mapaglibingan. Mahal, nandito na ako para iligtas ka. Ang pinakakinatatakutan ng ahas, bukod sa pulang alak, ay apoy. Wu Chen. Isang beses ka lang muling nabuhay. Ayaw mo bang bumalik sa mundo ng tao, at mamuhay ng normal? Ayaw mo bang magkaroon ng yaman at karangyaan na tulad ng dati? Bakit mo ginagawa ang ganitong mga bagay na pagnanakaw at pagpatay? Binigyan ako ng buhay ng aking Panginoon. Siyempre, kailangan ko siyang paglingkuran. Ikaw na. Patayin mo ang lalaking iyon, si Shushan. Huwag mong hayaang malaman ni Soshen ang tungkol dito, na may kinalaman ako dito. Opo, Panginoon. Panginoon. Inaakay ka niya sa paggawa ng krimen. Itutulak ka niya sa walang hanggang bangin. Wu Chen, mas magiging mabuti ba siya sa'yo kaysa sa ginawa ko noon? Mabuti ako sa'yo. Talaga bang mabuti ako sa'yo? Kung ganun, bakit mo ako itinulak sa impyerno? Tama nga. Ang mga tulad mo, angkop lang maging alipin. Binigyan lang kita ng kaunting magandang pakikitungo. Ang kapal naman ng mukha mo. Kapag nakapasok ka na sa loob, siguradong mang-aagaw ka ng yaman at mananakit ng tao. Ano bang problema sa tulad ko? Ang hindi mag-isip para sa sarili, paparusahan ng langit at lupa. At ikaw, itong sobrang luma na. Mas magaling ka ba talaga sa akin? Walang galang. Hindi ako ang nagtulak sa iyo sa impyerno, Wu Chen. Ang nagtulak sa akin sa impyerno ay si Snake Goddess, pero siya ay naakit mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana naranasan ang impyernong iyon. Ang nagtulak sa akin sa impyerno, si Snake Goddess, pero nalinlang mo siya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan ang impyerno. Dalhin ang 2 taong ng ahas saktan ng asawa ko. Ipadama sa kanila ang paghihirap sa 18 antas ng impyerno. Walang kulang kahit isang antas. Siya ang amo. Mahal, gusto mo bang manood ng parusa? Dapat mo talagang maramdaman ito ng mabuti. Ang lasa ng apoy ng impyerno. Bakit hindi natatakot si Wu Chen sa apoy? Hindi ba siya naging ahas na demonyo? Nagtataka ka ba kung bakit hindi ako natatakot sa apoy? Iyon ay dahil sa aking amo. Binigyan ako ng katawan na hindi namamatay o nasisira. Wu Chen. Ngayon isa ka ng vampira. Mas mabuti pang maging vampira, kaysa agad maging patay na tao. Alipin. Mag-ingat ka, huwag mong sunugin ang katawan na ito. Gagamitin ko pa ito. Opo, Panginoon. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay malapit na akong maging ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ginoong Wei Piao. Handa na ang ritual ng pagpapalit ng kaluluwa. Naghihintay na lang kami sa inyo at kay Shushan. Ha 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 ha. Simula ngayon. Ang lalaking laging kasama ni Lord Snake. Ay ako na lang. Napakatalino niyo po.
Haha. Simula ngayon, ang lalaking laging kasama ni Lord Snake ay ako na lang. Napakatalino mo, Ginoo. Talagang may amoy ng asawa dito. Bakit nila dinala si Shushan dito? Gusto ba nilang magpalit ng buhay ulit? Sino ang taong ito? Magsalita. Maglakas loob kang magsabi ng kasinungalingan. Ang Diyosa ng mga ahas ay magpapahirap sa inyo. Sila ang dalawang mortal. Gagawin niya ang ritual ng pagpapalit ng buhay. Kaya tinukso nila kami. Binigyan nila kami ng pagkain. Asawa ko. Asawa ko, ayos ka lang ba? Mata ba? Ikaw na monghe, talagang hindi ka mawala-wala. Kanina, ako'y naimpluwensyahan ng salamangka ng ahas na demonyo, kaya tayo nag-away. Kung hindi mo pinatay ang kanyang tunay na anyo, baka hanggang ngayon ay nalilinlang pa rin ako. Talagang pumunta ako rito para magpasalamat sa'yo, at tulungan kang hulihin ang maliit na demonyong ito na gumagawa ng masama, na dinukot ang asawa ko. Nandito ka pa rin at nagsasalita ng kalokohan. Ibalik mo ang asawa ko. Talagang pumunta ako dito, para hulihin ang halimaw na ito. Bakit hindi mo alam ang tama sa mali? Hindi siya halimaw. Sabi ko na nga ba, siya ang asawa ko. Ang ahas na naging tao ay asawa mo. Huwag mo akong lokohin gamit ang bagay na yan. Palayain mo na ang asawa ko. Kayong dalawa ay talagang malas na magkapareha. Ngayon ay dumating na ang katapusan niya. Ang mga nakaraan ninyong makamundong kwento. Hindi ko na rin pag-uusapan pa. Ano bang pinagsasasabi mo? Paano mo nasabing dumating na ang katapusan niya? Ikaw na monghe na puro kasinungalingan ang sinasabi. Ikaw ang nagkulong sa kanya. Ang mga nakaraan ninyo. Hindi ko naiimbestigahan pa. Ano bang pinagsasasabi mo? Paano siya mawawalan ng buhay? Ikaw na monghe na puro kasinungalingan ang sinasabi. Ikaw ang nagkulong sa kanya. Ang asawa mo ay narito sa lumang bahay na ito. May gustong palitan ang kanyang buhay. Ito ang huling beses na tutulungan kita. Ritual ng pagpapalit ng buhay. Isa lang siyang karaniwang tao. Ano ang dapat palitan? Hindi siya karaniwang tao, mahal na Diyosa ng ahas. Ang kanyang kapalaran ay hindi namamatay at hindi nawawala. Hindi namamatay, hindi nawawala. Shushan. Sige, sumama ka sa akin papasok. Nahuli kita. Niloko mo ako. Siguradong dudurugin kita. Mata ba? Ang laki ng lumang bahay na ito. Nasaan ang asawa ko? Nandoon. Hali kayo, Serpentine Lord, sumunod kayo sa akin. Nalasan ka. Bakit parang iba ito kumpara kanina? Ito ang isla ng ahas. Ako rin, nakikibagay lang sa kaugalian dito. Malapit nang maubos ang lakas ng asawa mo. Sumama ka agad sa akin. Baka huli na para mailigtas siya. Sabi mo nasaan ang asawa ko? Niloko mo ako. Mahal, nandito ako. Niloko mo ako. Naglakas loob kang gamitin ang parehong panloloko sa akin ng 2 beses. Patay ka na, mahal. Hindi ka ba nandito para iligtas ako, mahal? Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Sabihin mo na sa akin kung nasaan si Shushan. Nakuha na ng amo ang gusto niya, ako. Amo. Ikaw si Liang Lian, tama. Serpentina, maari ka nang bumalik. Serpentina, maari ka nang bumalik. Huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na hari ng Isla ng Ahas. Maari ka nang bumalik, Serpentina. Ako ang tunay na hari ng Isla ng Ahas. Kung sino ang nais kong iligtas, ililigtas ko. Kung nais kong umalis, aalis ako. Kahit pawasakin ko ang buong Isla ng Ahas. Ako ang may huling salita. Napaka-ambisyoso mo. Huwag mong kalimutan, sino ba ang nagbigay sa inyo ng ganitong kalagayan? Lumayo kayo sa harapan ko. Binigyan kami ng Panginoon ng pangalawang buhay.
Iaalay namin ang aming buhay para sa kanya, Panginoon. Liang-lian. Kagalang-galang na Panginoon ng mga ahas, ang katapatan ng aking amo sa inyo ay saksi ang langit at lupa, pati araw at buwan ay makapagpapatunay, at tanging ang aking amo lamang ang tunay na tagapagmana ng lahi ng mga ahas. Kailangan ninyong magkaisa ng aking amo, upang maipanganak ang pinakatunay na tagapagmana ng isla ng mga ahas. Naalala ko, hindi pa kayo umaabot ng 500 taon. Nakalimutan mo, nandito na tayo sa isla ng mga ahas, ng mahigit 400 taon. Paano tayo magkakaroon ng feudal na pag-iisip mula 2,000 taon na ang nakalipas? Iniisip natin ang kinabukasan ng buong lahi ng mga halimaw. Ano na naman ang ginagawa ni Liang Lian? Hindi kaya. Inaayos na naman niya ang katawa-tawa niyang silid pang kasal. Isipin mo na lang na inaayos niya ang bahay para sa kasal niyo. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng pumasok ngayon. Maliban na lang kung sasabihin mo sa akin kung nasaan si Shushan. Kung hindi, ako ang magdedesisyon dito. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Kamahalan, alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag itinigil mo ang seremonya? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na magpalit ng kaluluwa sa kanya? Su Shen. Sa loob ng 2,000 taon, ang nagmahal sa'yo, ng totoo, malalim at dalisay, ay ako. Ang lalaking ito, 500 taon na ang nakalipas mula nang walang awang iniwan ka. Pakiramdam ko ay palaging nandito lang. Nakakasakal. Gusto kong bumalik sa mundo ng mga tao. Ang tapang mo. Ang tapang mong iwan ako. Isusumpa kita ng walang hanggan, para makita mo mismo. Ang mga babae sa paligid mo. Isa-isa silang namamatay sa katandaan. Pagkatapos ng 500 taon, ikaw pa rin ang dinadala sa kapahamakan. Ano bang meron siya para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo, sa buong mundo? Ang karapat-dapat sa pagmamahal mo, ay ako lang. Kahit sa itsura o lahi. Kung pag-uusapan ng ugali at lahi, sa lahat ng aspeto, mas higit ako sa kanya ng libo-libong beses. Bakit nga ba? Bakit? Siya ang pinili mo, hindi ako. Huwag ka nang magsalita, mawawala na ang iyong kaluluwa. Oo nga. Malapit na akong mamatay, para hindi mo na ako kailangang itapon sa kumukulong mantika, at tadterin ng libo-libong beses, talagang kaibig-ibig. Sa aking paningin, walang sino man ang makakahigit sa kanya. Walang bagay sa mundo ang karapat-dapat sa kanya, kahit ibigay pa ang pinakamaganda, hindi pa rin sapat para sa akin. Panginoon, huwag po kayong panghinaan ng loob. Kung hindi natin mapalitan ang kaluluwa, may iba pa tayong paraan. Wala rin namang silbi ang pagpapalit ng kaluluwa. Panginoon, ang Diyos ng ahas ay ngayon nakatuon lamang sa lalaking iyon. Pansamantala ay may bagong pakiramdam. Kapag nawala na ang bagong pakiramdam, maiintindihan niya rin. 500 taon na ang lumipas. Mas pipiliin niyang hindi makuha ang isla ng mga ahas, kaysa sa lalaking iyon. At least buhay pa tayo. Kung hindi magising si Shushan, gusto kong mamatay kasama ang buong isla ng ahas. At least buhay pa tayo. Kung hindi magising si Shushan, gusto kong mamatay kasama ang buong isla ng ahas. Asawa ko. Nagkamali ako. Asawa ko, magising ka na, pwede ba? Pakiusap, pagpalain mo kami, Buddha. Handa akong isakripisyo ang libo-libong taon ng aking pagsasanay, para lamang mailigtas ang buhay ng asawa ko. Ngunit magkaiba ang landas ng tao at ng nilalang. Sa huli, hindi naman tayo magkaparehong uri. Shushan, isusumpa kita ngayon. Gagawin kitang walang kamatayan at walang pagtanda, ngunit sa halip, magiging isang nilalang kang pag-alagala sa mundo ng tao. Ayaw ng asawa. Mamamatay ka niyan.
Asawa ko. Gising ka na. Asawa ko. Ang laki ng reaksyon mo. Buntis ka ba? Buntis. Lalaki ako. Asawa. Sa lahi ng mga ahas. Mga lalaki ang nagdadala ng supling. Ha? Sa loob ng 500 taon, 18,250 araw. Nandito lang ako sa kama na ito. Mag-isa sa buhay. Sa tingin mo, paano kita parurusahan para maibsan ang galit ko? Ano ang gusto mong gawin ko para mawala ang galit? Isang beses lang. Hindi naman dapat ganito kadaling mahulog sa bitag, di ba? Mahal, totoo ngang nagdadalang tao ka, kahit nabuntis ka. Hindi naman dapat ganito kabilis, di ba? Mabait na bata, huwag mong sipin ang tatay mo. Ang isla ng ahas ay puno ng espiritual na enerhiya. Hindi katulad sa mundo ng tao, kaya natural na mas mabilis ang paglaki. Hindi ba't malapit na akong manganak? Ah, kahit nabuntis. Hindi naman siguro ganito kabilis, di ba? Mabait na bata, huwag mong sipin ang tatay mo. Ang isla ng ahas ay puno ng kapangyarihan. Iba ito sa mundo ng mga tao. Natural na mas mabilis lumaki. Hindi ba't malapit na akong manganak? Ha? Mahal, hintayin mo. Hahanapin ko na ngayon ang magpapaanak sa'yo. Sushen, huwag kang umalis. Natatakot ako. Sige. Hindi ako aalis. Tawagin ang pinakamagaling na doktor sa Snake Island. Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit ganito ang nangyari? Mahal, magising ka naman. Ang asawa mo ay tao, hindi ba? Magkaibang mundo ang tao at halimaw. Huwag nang pag-usapan ng kasal at mga anak, kahit ang paglitaw mo sa mundo ay hindi mapapatawad. Kasama ka niya, ay pagtataksil sa buong sangkatauhan. Dapat siyang parusahan ng langit. Mahal ko. Ikaw ba ang kumukuha ng buhay ng asawa ko? Ginoong ahas. Lumapit ka na. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa asawa ko. Oo. Ito ba ay tao? Natatakot ako na ang katawan ng tao ay hindi kayang magluwal ng anak ng lahi ng mga dyablo. Kung hindi makakapanganak, bakit kita tatawagin? Tinanong kita, kung papatayin ko ba itong kaawa-awa. Majay gising ba ang asawa ko? Huwag po, kamahalan. Kapag nabuo na ang itlog ng ahas, ito ay magiging bahagi ng ina. Kung mabasag ang itlog, mamamatay din ang ina. Ano ang dapat gawin para mailigtas ang buhay ng asawa ko? Maliban na lang kung gagawin din siyang bahagi ng lahi ng mga halimaw. Kung hindi, mabilis siyang mauubusan ng buhay ng itlog ng ahas. Mukhang ito na ang huling paraan. Ikaw na ang mauna. Oo. Simula ngayon. Isa ka na ring ahas. Simula ngayon. Isa ka na ring ahas. Mahal. Kamusta ka na? Doktor. Kamahalan. Hindi ba sinabi mo, kapag naging bahagi ng lahi ng mga halimaw ang asawa ko, ayos na dapat iyon, bakit hindi pa rin siya nagigising? Ako. Ang sinabi ko lang, ang gawing halimaw siya ay makakapagligtas ng buhay niya. Hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin mo. Siguraduhin mong magising siya para sa akin. Ito. HMM. Kamahalan, wala naman akong napansin na kakaiba kay Ginoo.
Baka mahina lang siya matapos manganak ng anak ng ahas. Makakapagpahinga siya ng ilang araw at gagaling din. Maghanap ng ibang doktor sa isla ng ahas. Opo. Nangako ako sa asawa ko. Nagagawin ko siyang pinakamayaman sa mundo. Kaya pumayag akong magkaanak sa kanya. Ganito. 500 taon na ang nakalipas. Gusto mo nang magkaanak, di ba? Kung sasama ka sa akin sa mundo ng mga tao, tumulong ka sa pamamahala ng kumpanya. Gawin mo akong pinakamayamang tao sa mundo. Magkakaanak tayo. Ganito. Magkakaroon ng tagapagmana ang lahi ng mga ahas. Kumusta? Salita. Para, sigurado. HMM. Ako ang nagkamali sa sinabi ko. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kaya nagkaganyan ang asawa ko. Kasalanan ko. Huwag mong hawakan ang anak ko. Pasensya na, Su Shen. Hindi ko rin alam kung anong nangyari kanina. Bigla akong nagalit tapos. Ang galing mo, asawa ko. Sa isla ng mga ahas, wala pang nakakasakit sa akin. Pasensya na, Su Shen. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari kanina. Bigla akong nagalit. Tapos, ang galing mo, mahal. Sa isla ng ahas, wala pang nakakasakit sa akin. Pero, bakit parang nararamdaman ko? Parang may kakaiba sa katawan ko. Syempre dahil magiging tatay ka na. Kaya mas malakas ka na. Su Shen, sabihin mo sa akin ng totoo. Ako ba'y nagiging ahas na rin? Mahal, ito lang ang paraan para mailigtas ka. Kapag nabuo na ang itlog ng ahas, magiging isa na ito sa katawan ng ina. Kapag nabasag ang itlog, mamamatay rin ang ina. Paano kung may iligtas ang buhay ng asawa ko? Maliban na lang kung gagawin din siyang bahagi ng lahi ng mga halimaw. Kung hindi, mabilis siyang mauubos ng itlog ng ahas. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Su Shen, pinipilit mo ba ako ang paraan para manatili sa isla ng ahas? Paano naman, mahal ko, napakalakas mo na ngayon. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Kahit ako, hindi kita mapipigilan. Pero, hindi pa naman ako ang pinakamayaman sa mundo. Walang problema. Sige, ikaw na ang maging pinakamayamang tao sa mundo. Ako na lang ang mag-aalaga ng mga itlog. Hintayin kita. Kaya mo bang alagaan ang mga bata mag-isa? Mahal, alis na tayo sa isla ng mga ahas. Sama-sama nating gawing number 1 sa mundo ang kumpanya. Pwede ba? Sige. Kaya mo bang alagaan ang bata bilang isang babae? Mahal, umalis na tayo sa isla ng ahas. Gawin nating numero 1 sa mundo ang kumpanya. Pwede ba? Sige. Ang kasalukuyang halaga ng Huizuan Group ay nasa bilyon na. Ang mga negosyo nito ay kinabibilangan ng internet at digital hardware, kultura at media, libangan at iba pa. Ay lubos ng nakaapekto sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga tao. Lahat ay curious. Sa ganitong klaseng boss na pambihira, isang natatanging henyo sa pamumuhunan. Ano nga ba ang kwento ng kanyang buhay? Hindi naman ako isang henyo sa negosyo. Ang kumpanya namin ay itinatag para sa aking alagang ahas at sa kanyang ginoo. Ang tagumpay ko ay purong swerte lamang. Ang una kong layunin ay para sila ay magkasama magpakailanman. Panginoon, nais kong manatili sa inyong tabi. Ganito na lang, pumunta ka muna sa kabila, at magtayo ng kumpanya, patatagin muna. Kung kailangan, tatawagin kita. Sige. Ang Snake Lord at Sir Bai ang mga magulang ni Xiaoqing. Maaari ko bang tanungin kung ang iyong mga magulang ay dadalo sa paglulunsad ng bagong kumpanya, Prinsipe? Kung makita mo ang balitang ito, bumalik ka agad. Ayokong maging pinakamayaman sa mundo. Ay nako. Ginoong ahas, Ginoo. Sa wakas, dumating na kayo para kunin ako. Huwag niyo na akong kunan ng larawan. Sila ang tunay na mga boss ng Huizuan Group. Bilisan niyo, sila ang totoong mga boss sa likod ng Huizuan. Ano iyon?